Alam nyo, sabi rito ni Atty. Topacio, itong si Jerby Luistro, dahil nga isa itong lawyer, di ba? Alam naman natin, kapag lawyer, ang thinking kagad ng mga tao, lalo na yung mga hindi naman abogado, mga simpleng tao, ito ay magaling na to, magaling, di ba? Makikita mo, parang iiduluhin mo dahil nga sa, alam naman natin na hindi biro rin po na makapasa sa bar exam, sa pag-aaral ng law. So, yan yung nagiging thinking po ng mga ordinaryong Pilipino kapag abogado po ang isang tao. Pero ayon dito kay Atty. Topacio, etong si Jerby Luistro, iisipin mo lang tong magaling kung ikaw ay hindi magaling. Pero kung ikaw ay magaling na abogado, sasabihin mo, etong si Jerby Luistro, hindi ito magaling. Mahinang abogado ito. So, parang lumalabas dito, dinadaan lang po ni Jerby Luistro sa kanyang mga pananalita. So, kung pagkukumparahin nyo nga, di ba, si Jerby Luistro, etong si Laila de Lima, halos magkamukha na nga sila at pares pa sila kung paano magsalita. So, kung sasabihin natin na magkamukha at magkapareho sila ni Laila de Lima, so parang sinasabi rin natin dito or parang sinasabi rin nila o ni Jingoy Estrada na incompetent din itong si Jerby Luistro kasi nga itong si De Lima incompetent dahil ang tagal niya hinawakan yung CHR, naging DOJ secretary pa siya, naging senador, pero hindi nila naipakulong o hindi man lang nila nakasuhan dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte at kailangan pa nila makipagkuntsabahan sa administrasyon ni Bongbong Marcos at sa mga sympathizer ng NPA para lang mabitbit ito si Pangulong Duterte doon sa The Hague. So ito, pakinggan po natin itong naging paliwanag ni Atty. Topacio kung bakit niya nasabi na ito si Jerby Luistro. Kapag ikaw ay hindi magaling, iisipin mo magaling itong si Jerby Luistro. Pero dahil ikaw nga ay magaling, sasabihin mo hindi ito marunong o mahina itong si Jerby Luistro. Kaya nga siya kinakain dito ng buhay ni Atty. Sison simula pa lang po ng impeachment trial. So ito, panoorin po natin itong mga sinabi ni Atty. Topacio tungkol dito kay Jerby Luistro. So ito, pakinggan po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala namang pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. It clear. Hindi ko sinasabing mas magaling ang depensa kaysa sa prosecution. In fact, magagaling po ang nasa prosecution. Si Cheljok, okay naman. Oh. Si Attorney Ligutan, magaling. Baka nakalimot lang. Hindi. Kaso mo, pagka mahirap ang pinaglalaban mo, hindi po totoo yung sinasabi nila na ang abogado, yung tama ginagawang mali, yung mali ginagawang tama. It all boils down to the law and the evidence. Ang trial po ay i-apply mo yung law to a certain set of facts. Facts in a courtroom are established by the evidence. Hindi pwedeng opinion. Kaya sinasabi nilang tingin daw noong NBI agent serious yung threat. Oh. Hindi pwedeng opinion. Sabihin mo kung bakit tingin mo serious ang threat. May hitman ba? Paliwanag mo. May nagkapalitan bang pera? Oy, happy 2,000 viewers. Hi, May thank you guys binayaran for ba? watching. Surveillance ba? Si Pangulong Marcos, FL Lisa Araneta Marcos o Opo. si Speaker Martin Romualdez, kinasing ba yung bahay? Sinundan ba? Hindi pwedeng. Tingin ko, seryoso. Kasi mukhang galit siya. Ay, hindi pwedeng ganon. Seryoso siya, nalilisit yung mata niya eh. Hindi pwedeng ganon, ano? Ang dami nalilisit yung mata, wali. Hindi ba si Nery Colmenares, ang yabang-yabang no nag-hearing kami. Kasi yung dinemanda namin si Sara Elago doon sa DOJ, sa labas daw kami. What happened? Sa kakako sila, halika sa labas. Paglabas ko, nawala. Hindi malaman kung saan pumunta. Sa ibang pinto dumaan. Guardia, umalis daw, tuloy-tuloy palabas. Hindi porkit ang matapang, totoo, bakit yun nabahag, Si Nery Colmenares, ay nako. Anyway, babalik tayo rito. Katulad dito, alam mo, magagaling yung iba na mga abogado. Yan si Ligutan. Si Lorna Kapunan, she's a good lawyer. Although she's not good looking, good lawyer naman. Opo. Anyway, Good lawyer. Okay na yun. si Luistro, I will always maintain, si Luistro ay isang abogado na
kapag ikaw ay hindi matalino, akala mo matalino. Pero kung matalino ka, alam mong hindi matalino. Ito ang ginawa. Hindi lang sa hindi magaling na abogado. Grabe. Magulang pa. Alam mo, sa lahat ng ayoko yung magulang kasi hindi ako nanggugulang sa korte. Magulang, that means manloloko. Pero hindi siya kasama nung pag sinasabi nating mga magulang at mga kapatid. Dahil Hindi yung yun. magulang na yun. Hindi yun. Parent yun eh. Ayun. Ito yung parent. Alam mo kung ba't sinasabi kong magulang? Kinall out tuloy siya ni Attorney Season. Ano? Sinasabi niya, hindi na namin ipipresenta itong mga witness na to. May sinasabi yung sa PNP, yung sa firearms, para i-establish daw na maraming barel si Sara Duterte kasi establish na daw na marami siyang barel at pwede niyang i-carry out yung death threat. Unang-una, mali yun eh. Yung sinasabi din ng parang tender of excluded evidence, mali po yun. Hindi mo pinresenta yung witness bago sasabihin mo, kahit hindi namin pinresenta yung witness, ay, eto ang napatunayan. Kalokohan yon. Sa ang libro meron yon na binibining Jerville. Oo, pambihira ka naman. Oh. Yung tender of excluded evidence na sinasabi, ay, eto, ganito, pag sa court. Kasi nga hindi mga trial lawyer tong si Luis to eh. Ano to eh, trial lawyer eh. Kasi tinago niya yung kanyang asawa, di ba, nung hinahanap ng mga pulis. Oo. Pero may nagkita na sila. Kaya kasundo yata sila ni Ping eh, di ba? Oo. Ah, Anyway, ganitong tender of excluded evidence. Opo. Nasa korte ka. Meron kang testigo. May sinabi yung testigo mong testimonya. May tinanong ka, Opo. ganito. Mag-o-object yung kabila. Objection, Your Honor. Witness is not competent. Sabihin ng judge, objection sustained. Sasabihin mo na sa judge, Your Honor, may it be placed on record that had the witness been allowed to answer the question, Oh. he or she would have said this. Ito yung dapat sinabi niya kung hindi nag-object yung kabila. Ayun. Pwede po yun. Pwede. Pwede. Okay. Pero yung hindi mo pinresinta, bago sasabihin mo, ito yung testimonya yan at yan ay ilagay mo on record, kalokohan yan. Ibig sabihin siya pa nagpresenta. Panggugulang yan. Kaya nga Oh. winarningan na rin sila ni Cheese. Umpisa ngayon ha, yung opinion hindi counted ha. Ayun. Hindi counted, hindi counted. So yun po, imbis maliban pala sa hindi na magaling ito si Luistro, nanggugulang pa. So ibig sabihin nga, tama yung sinasabi dito ni Atty. Topacio. Kung ikaw ay hindi magaling, isipin mo magaling si Luistro. Pero dahil nga magaling itong si Atty. Season, na-call out niya kagad o nabara niya kagad dito si Jervil Luistro dahil sa panggugulang na hindi na nga niya ipipresenta yung kanilang mga witnesses. So kabilang na doon yung taga-PNP na may hawak ng firearms and licensing na sinasabi sa kanila do sa affidavit siguro na binigay or basta kung paano niya nakuha yung testimonya na may mga undeclared pang mga firearms itong si BP Sara at yun nga yung para patotohanan yung grave threat na pinangalandakan nila rito na may capacity nga daw na gumawa ng threat si BP Sara ganung meron siyang mga firearms pa na undeclared, na wala sa salin. So, yun yung nagiging, pamantayan nila. Pero, dahil nga hindi iniatras na yan ni Luistro yung witness na yan, pero gusto niya ilagay doon sa record na meron yung taga-PNP sinasabi na meron ng firearms na undeclared doon sa salin ni BP. So, dahil nga mahina itong si Jervil Luistro, hindi niya kinaya na nabara siya ni Atty. Season ng defense team. So, hindi po yun napagbigyan at pinagalitan pa ni Chis Escudero ito si Jervil Luistro. So, hanggang dito lang po muna. Abangan po natin sa susunod na impeachment kung ano pa yung mga gagawin dito ni Jervil Luistro na kahihiyan tungkol sa impeachment. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.